Welcome back investor! Dito sa channel natin, hindi lamang tayo puro about stocks. Naniniwala din ako na kung saan ang kalayaan sa financial ay hindi lamang isang pangarap, kundi ito isang realidad. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 5 mahalagang patakaran para makamit natin ng maaga ang kalayaan sa financial. Ang una ay mag-ipon ng maaga, mag-ipon ng madalas. Kung ikaw ay bagong nagsisimula sa iyong karera o matagal na nagtatrabaho, mahalaga ang paglalaan ng bahagi ng iyong kita para sa pag-iipon. Tandaan, bawat sentimo ay mahalaga sa iyong kalayaan sa financial. Una sa lahat, ang pag-iipon ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid sa pera. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang magandang financial mindset at mga tamang hakbang upang makamit ang mga pangarap sa buhay. Kaya't simulan natin sa unang hakbang. Una, dapat magkaroon tayo ng malinaw na layunin. Ano ba ang ating pinag-iipunan? Ito ba ay para sa edukasyon, negosyo, bahay, o pang-retirement? Kapag malinaw ang ating layunin, mas madaling magplano at magtagumpay sa pag-iipon. Pangalawa, mahalaga rin na maglaan tayo ng budget at mag-stay tayo dito. Dapat nating alamin kung magkano ang ating kinikita at saan natin ito ginagastos. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang budget, mas mapapadali nating makilala kung saan tayo maaaring magtipid at magdagdag ng pondo para sa ating layunin. Pangatlo, huwag kalimutang mag-invest. Ang pag-iipon ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid sa bangko, dapat din tayo maghanap ng mga pagkakataon upang mapalago ang ating pera. Maaring ito ay sa pamamagitan ng stocks, mutual funds, real estates, at iba pang assets. Mahalaga lang na maging maingat at magsagawa ng wastong pagsusuri bago mag-invest. Pang-apat, magkaroon ng emergency fund. Mahalaga ang paghanda sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng kalamidad, sakuna o pangangailangan sa kalusugan. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng emergency fund, mapoprotektahan natin ang ating naipon mula sa mga anumang pagsubok. Ang panglima, magpatuloy sa pag-aaral. Ang pag-iipon ay isang proseso. Hindi ito isang bagay na magagawa natin ng isang iglap lamang. Kaya't patuloy nating pag-aralan at pagbutihin ang ating mga kaalaman tungkol sa personal finance upang mas mapabuti pa ang ating desisyon sa pag-iipon. Rule number 2, mag-invest ng maingat. Habang mahalaga ang pag-iipon, ang pag-i-invest ang lugar kung saan tunay na lumalago ang iyong pera. Kailangan muna nating tuklasin ang iba't ibang mga pagpipilian sa pagninegosyo tulad ng mga stocks, bonds, real estate o pagpapatakbo ng iyong sariling negosyo. Ngunit, tandaan, lagi kang mag-aral at tumingin ng professional na payo upang makagawa ka ng malalim na desisyon. Sabi nga nila, mag-invest ng maingat. Pero paano nga ba natin ito magagawa? Narito ang aking mga tips at gabay para maging maingat at maging matagumpay sa pag-invest. Unang-una, kailangan natin maunawaan kung ano ang ating pinapasok. Bago tayo mag-invest, siguraduhin nating naiintindihan ang uri ng investment na pinapasok natin. Alamin ang potensyal na kita at ang mga risk kasama dito. Pangalawa, magkaroon ng malawak na kaalaman. Huwag magmadali sa pagpili ng mga investment. Maglaan ng mga oras upang aralin ang mga ito at kumuha ng payo mula sa mga eksperto. Kapag mas may kaalaman tayo, mas magiging handa tayo sa mga posibleng pagbabago sa merkado. Pangatlo ay ang diversification. Huwag ilagay ang lahat ng iyong pera sa iisang investment. Sa pamamagitan ng pagkakaiba-iba ng mga investment, mapipigilan natin ang malaking pagkalugi kapag may problema sa isang sektor. Pang-apat, maging maingat sa mga labis na pangako. Kapag may mga investment na tila labis-labis ang pangakong kita, maging maingat. Possible ito ay maging scam. Huwag magpadala sa mga sobrang pangako na kita na walang kasiguraduhan. Panglima, magkaroon ng long-term perspective. Ang pag-i-invest ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mabilis na kita. Mahalaga na dapat nating tandaan na ang pag-i-invest ito ay nangangailangan ng 2 to 5 years bago ma-appreciate ng market ang value ng isang stocks na pinipili mo. At pang-anim, sumabaybay dito sa channel natin. Dahil dito, binabahagi ko sa inyo ang mga kaalaman about sa pag-i-invest sa ating merkado at yung mga natutunan ko over the years na pag-i-invest sa ating merkado.
At iyan ang mga mahalagang tips at gabay para maging maingat sa pag-iinvest. Tandaan na ang bawat desisyon sa pag-iinvest ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya't maging mapanuri, magkaroon ng malawak na kaalaman at huwag magmamadali sa paggawa ng desisyon. Pangatlo ay huwag gumastos ng sobra-sobra. Nakakatukso ang gumastos sa mga luho, ngunit ang tunay na kalayaan sa financial ay nangangailangan ng disiplina. Bawasan ng mga hindi kinakailangang gastusin, iwasan ang mga impulse na pagbili at bigyan ng prioridad ang iyong mga pangangailangan kaysa sa mga kagustuhan. May kasabihan nga tayo na live below your means. Ito ay naglalarawan ng isang prinsipyo ng pagiging praktikal at disiplinado sa pamamahala ng iyong pera. Ang ganitong paraan ng pamumuhay ay nagbibigay ng tunay na kalayaan sa financial sa pamamagitan ng pagkontrol ng iyong gastusin at pagpapahalaga sa bawat sentimo na iyong pinaghihirapan. Mahalaga ang pagkakaroon ng disiplina sa pagbawas ng hindi kinakailangang gastusin. Dapat mong iwasan ang mga impulse na pagbili at pagbibigay prioridad sa iyong mga pangangailangan. Sa pagiging disiplinado at praktikal, ang iyong pananalapi, magkakaroon ka ng mas malaking kakayanan na harapin ang anumang hamon sa hinaharap at makamit ang tunay na kalayaan sa financial. Narito ang ilang mga tips para sa pagiging praktikal at disiplinado sa iyong pananalapi. Una ay itala ang iyong budget. Gumawa ng detalyadong listahan ng iyong mga kita at gastusin kada buwan. Itala ang lahat ng iyong pagbabayad kasama ang mga bills, groceries, savings. Sa pamamagitan nito, mas madali mong makikita kung saan maaring magtipid at magdagdag ng pondo sa iyong savings. Bawasan ang mga hindi kinakailangang gastos. Tukuyin ang mga hindi kinakailangan na paggagastusan tulad ng mamamahaling kape sa labas o mga subscription na hindi mo naman gaanong ginagamit. Bawasan ang mga ito at ilagay sa iyong pera sa mga bagay na mas mahalaga at makakatulong sa iyong layunin. Iwasan ang pagkakautang. Kung maaari, iwasan ang pagkakautang maliban kung talagang kinakailangan. Ang pagbabayad ng mas mataas na interes sa utang ay maaaring makapigil sa iyong pag-unlad sa financial. Kung kinakailangan mong umutang, siguraduhin magplano ng maayos at bayaran ito sa takdang panahon. Mag-ipon bago gumastos. Sa bawat sweldo o kita na dumadating, ilaan agad ang isang bahagi ng iyong savings bago mo gastusin ang natitirang pera. Ang pagiging masigasig sa pag-iipon ay magbibigay sa iyo ng mas malaking financial security sa kalayaan sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng disiplina at pagiging praktikal sa iyong pananalapi, mas madali mong makakamit ang iyong mga layunin sa buhay at magkakaroon ka ng tunay na kalayaan sa pinansyal. Ang pang-apat ay magkaroon ng iba't ibang source of income. Ang pag-aasa lamang sa isang solong pinagkukunan ng kita ay maaaring maging panganib. Katulad ng realidad na nangyari sa atin noong panahon ng pandemya, maraming nawala ng trabaho at ang dami ding naapektuhan. Kung wala tayong mga pinagkukunan ng revenue ay talagang labis na naapektuhan ng ating pamumuhay. Kaya naman sa section na ito, tuklasin natin ang mga oportunidad para sa karagdagang mga paraan ng kita. Kaya naman sa section na ito, bibigyan ko ng tips kung paano magkaroon ng another source of income. Una sa ating listahan ay ang paggamit ng iyong mga talento or kasanayan. Ano nga bang iyong passion? Marunong ka bang magluto? Kumanta? Sumayaw? Magaling ka ba sa sports? Sa pamamagitan ng pag-alam ng iyong passion and talento, magkakaroon ka ng idea kung ano yung mga pwede mong i-share para magkaroon ka ng another source of income. Ang real life example ko, ako ay nag-share ng knowledge about sa pag-invest dito sa ating merkado. Kaya naman kung mapapansin nyo, talagang nagkakaroon na rin ako ng another source of income sa pamamagitan lamang na pag-share ng aking kaalaman about sa investing. At kung gusto mo namang malaman ang mga another source of income ko, panoorin mo itong video na nagpa-pop up dito. Kaya napakahalagang gamitin ang iyong mga talento para kumita ng extra income. Pwede kang magturo, magbenta ng produkto or serbisyo, o kaya naman ay magtayo ng iyong sariling negosyo. Ang pangalawa, pag-aralan ang mga investment options. Hindi lamang ang pag-iipon ang nagpapalago ng pera, kundi pati na rin ang tamang pag-invest. Mag-research tungkol sa stocks, mutual funds, real estate at iba pang mga assets at huwag matakot mag-invest kung alam mo ang tamang diskarte. Ang pangatlo, subukan ang mga freelancing. Sa digital na age ngayon, marami ang mga oportunidad sa online freelancing. Maaari kang maging virtual assistant,
content writer, graphic designer, at marami pang iba. Ang freelancing ay hindi lamang nagbibigay ng flexibility kundi pati na rin malaking potensyal na kitaan. Ang pang-apat, magkaroon ng tamang budgeting at pagtitipid. Mahalaga ang pagtutok sa iyong mga gastusin at pagpaplano kung paano gagamit na iyong pera. Dapat mayroon kang emergency fund at investment fund para sa iyong kinabukasan. At panghuli, i-explore ang mga paraan ng passive income. Magtayo ng business na kikita kahit hindi ka nagsisilbing empleyado nito, pwede maging rental properties, dividend stocks, royalties at iba pa. Ang mga passive income ay magbibigay ito sa iyo ng financial security. Ayan ang mga tips ko pagdating sa mga source of income. Panglima, magtakda ng goals sa iyong financial journey. Una sa lahat, mahalaga ang pagtatakda ng malinaw na goals sa ating financial na buhay. Ano ba ang mga bagay na nais mong marating? Itala mo ang iyong mga pangarap at gawin itong gabay sa iyong paglalakbay patungo sa iyong financial freedom. Pangalawa, dapat mong laging tandaan na hindi magiging madali ang iyong paglalakbay. Maraming mga hadlang at pagsubok ang iyong mararanasan sa daan papunta sa iyong kalayaan sa financial. Ngunit sa bawat pagsubok na iyong malalampasan, lumalakas ang iyong determinasyon at tiwala sa iyong sarili. Pangatlo, kailangan mong manatiling nakatuon at magkaroon ka ng malaking determinasyon sa iyong layunin. Huwag kang mawalan ng pag-asa kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Sa pagtsatsaga at patuloy na pagpupursige, makakamit mo ang iyong minimithi. At ang panghuli, tandaan na bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala ito sa iyo sa mas malapit na kalayaan sa iyong financial. Maging inspirasyon ang mga taong nakamit na ang kanilang financial freedom. Sila ay patunay ang lahat ay possible basta't may tiyaga at determinasyon. At sa huli, sa pag-abot ng kalayaan sa financial, tandaan na ang pasensya at pagtitiyaga ay mahalaga. Igalang ang proseso at huwag madaliin ang mga bagay. Sa pagtatakda ng malinaw na goals at sa patuloy na pagpupursige, makakamit mo ang iyong minimithi. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo sa mas malapit at kalayaang iyong minimithi. Again, this is PSC Warrior na nagpapaalalang invest wisely and see you on the other side.